I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 142. Off. Nang marinig ito, hindi napigil ang ngumiti si Donald Kay sa tabi niya, na para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Ibinaba ni Kenneth Wu ang telepono, ibinaling ang kanyang ulo at tinitigan si Donald Kay, nakakatawa ba ang sinabi ko kanina? Medyo sobra ka naman sa pagpapanggap mo sa pagkakataong ito. Pigil ang ngiti na sinabi ni Donald Kay nang may pangungutya, sa halaga mo lang, naglakas loob kang magbanta na ibabagsak mo ang Zongze Group. Oo naman. Hindi talaga alam ng iyong anak na mataas ang langit at makapal ang lupa. Lumapit si Donald Kay sa sofa, paralisado, at dahan-daang sinasabi na ang mga bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Sa tingin ko hindi mo talaga alam ang lakas ng Zeshong Group. Hindi ko talaga ito alam. Sige, bibigyan kita ng ilang agham. Sinindihan ni Donald Kay ang isang sigarilyo at nanigarilyo ng ilang eloquence, ang Zeshong Group ay kasangkot sa mga sasakyan. Real estate, catering, entertainment, ay medyo sikat sa Luzhou, 12-12 beses na mas masahol kaysa sa iyong Seafood TV. Gaano man kadaya, ito sa aking mga mata. Kahit na alam na daya ang Zeshong, hindi pa rin natakot si Kenneth Wu. Kung ikukumpara sa kanilang kapangyarihan ng pamilya Wu, ang Zeshong ay isang maliit na kumpanya, at hindi mahirap itong tawirin. Ganoong kadaya na kumpanya ng Big Mac, gusto kong malaman kung paano mo ito mawawala. Lihim na nagpukaw ang bibig ni Donald Kay ng isang bakas ng paghamak. May sarili akong paraan. Okay, gusto kong makita kung gaano kakagaling. Sumandal si Donald Kay sa sofa, na mukhang naghihintay para sa isang magandang palabas. Kailangan kong makita kung paano nagtatapos ang batang ito. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, binuksan ang pinto ng opisina, at nagmadaling pumasok si Ken Huang na natataranta. Pinahinto ni Donald Kay ang sigarilyo at nagmadaling bumangon para batiin siya. Yo, Boss Huang, bakit ka narito? Umalis ka. Itinulak ni Ken Huang si Donald Kay at lumapit kay Kenneth Wu na natataranta. Inaamin ko ang pagkatalo. Ang Ken Huang sa pagkakataong ito ay wala ng kayabangan at domineering na dati, ngunit tulad ng isang natalong tandang, nalulumbay. Ayaw niyang sumuko, ngunit kinailangan din niyang sumuko. Sa loob lamang ng ilang oras, kinansela ng mga pangunahing bangko ang mga pautang sa kumpanya, at ang capital chain ng kumpanya ay nasa ilalim ng napakalaking presyon. Kasabay nito, kinansela ng mga supplier at dealer ang kanilang kooperasyon, at ang mga industriya nito ng auto at retail ay tinamaan ng husto. Wala ito. Ang susi ay ang stock ng kumpanya ay pinaikli, at ang mga individual na customer ay nagbenta ng isa-isa. Sa loob lamang ng ilang oras, nawala ng kumpanya ng higit sa 1 bilyong yuan. Ang nakakatakot ay ang mga stock ay patuloy na bumabagsak ng galit, ang itaas at mas mababang mga pang-industriyang chain ay nagiging mas at mas malala, at ang utang ng kumpanya ay nasa ilalim ng tumataas na presyon. Ipinakita ng investigasyon na ang lahat ng ito ay tumuturo sa isang tao, at ang taong ito ay si Kenneth Wu. Ang kumpanya ay tinamaan ng husto sa loob ng maikling panahon dahil minamanipula ito ni Kenneth Wu sa likod ng mga eksena. Kung magpapatuloy ito, malapit nang magkaroon ng malaking krisis ang kumpanya, at natatakot ako na hindi ito malayo sa pagkabangkarote. Boss Ken Huang? Maganda, bakit ka sumusuko? Sadyang nagpanggap na bobo si Kenneth Wu. Nagtataka si Donald Kay sa tabi niya, at sumang-ayon siya, oo, Boss Huang, bakit kailangan mong sumuko sa isang maliit na bata? Alam mo kung ano ang isang utot? Ibaling ni Ken Huang ang kanyang ulo at tinitigan si Kenneth Wu, pagkatapos ay ulong, ang aking kumpanya ay nahulog sa isang krisis sa loob lamang ng ilang oras. Ang stock dream, ang capital chain, at ang supply chain ay isa-isang nasira. Umalis ka sa internet. Ano? Paano ito nangyari? Si Kenneth Wu ito. Minanipila niya ang lahat ng ito sa likod ng mga eksena. Spotted ni Ken Huang nang nasa sabik at lumipad. Siya. Kabutihan. Ibinuka ni Donald Kay ang kanyang bibig, na nagpapakita ng isang takot at pinalaking, mayroon siyang ganoong mahusay na kakayahan. Ang kapangyarihan ng batang ito ay mas nakakatakot kaysa sa naisip namin. Halos nabali ni Ken Huang ang kanyang mga ngipin nang magsalita siya. Orihinal na naisip na ang batang ito ay isang may-ari lamang ng catering, na kumita ng pera mula sa catering, at pagkatapos ay namuhunan sa isang live broadcast platform. Kung isa lamang itong may-ari ng restaurant, o isang bigwig sa industriya ng live broadcast, tiyak na mababalance nila ito sa kanilang pamilya Huang.
Gayunpaman, pagkatapos lamang ng paghaharap na ito nalaman na si Kenneth Wu ay may kamanghamanghang kapangyarihan sa likod niya. Hindi pa niya natutukoy kung anong uri ng kapangyarihan ito, ngunit tiyak na ang kapangyarihang ito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa pamilya Huang, at ito ay isang kapangyarihan na hindi niya kayang salungatin. Siya. Tiningnan ni Donald kay ang mga mata ni Kenneth Wu na parang nakakita siya ng isang halimaw, at bahagyang nanginig ang mga sulok ng kanyang bibig nang magsalita siya. Halos hindi ko maisip kung gaano kaitikot ang kapangyarihan ng Zeshong Group sa loob ng maikling panahon. Mas madali para sa gayong nakakatakot na puwersa na tapokon ang isang maliit na studio na tulad nila kaysa tapokon ang mga langgam. Sa kabutihang palad, pinagtawanan niya ang batang ito dati, sa pag-iisip na nagkukunwari ang batang ito na nagsasalita ng malalaking salita. Noon lamang niya napagtanto na ang batang nasa harap niya ay gumagawa ng 100 beses na mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Ang isang maliit na studio na tulad nila ay hindi kwalipikadong maging kanyang kalaban. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, kinailangan ni Ken Huang na ibaba ang kanyang katawan at kumagit sa bala para magmakaawa kay Kenneth Wu. Boss Kenneth, sana ay maitaas mo ang iyong kamay at hayaan mo kaming pumunta sa Zeshong Group. Para mapanatili ang kumpanya, maaari lamang niyang ibaba ang kanyang poster. Walang paraan, hindi niya maaaring panoorin na lamang na gumuho ang kumpanya tulad nito, at kung ipagpaliban mo ito, tiyak na lalaki at lalaki ang krisis ng kumpanya. Naaalala ko na sinabi ko dati, na sinasabi sa iyo na huwag kang pumunta at magmakaawa sa akin. Itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang mga binti, tulad ng isang pangalawang tiyuhin. Nagkamali ako, ipinapangako ko, hindi na kita lalabanan sa hinaharap. Nagpahayag ng malalim na pagsisisi si Ken Huang. Sa totoo lang, alam ko na may ganoong kalakas na background si Kenneth Wu, at huli na para sa kanya na magbolahan, kaya paano niya siya masasaktan. Para sa kapakanan ni Sister Cat, ililigtas kita sa pagkakataong ito. Banayad ang temperatura ni Kenneth Wu. Pagkatapos ng lahat, si Ken Huang ay kapatid sa ina ni Catherine Huang, kahit na para sa kapakanan ni Sister Cat, hindi niya maaaring patayin siya. Salamat, Boss Kenneth. Yumuko ng mabilis si Ken Huang at nagpasalamat sa kanya, unti-unting umunat ang kanyang mga kilay. Huwag kang masyadong masaya. Nagbuhos ng malamig na tubig si Kenneth Wu, at pagkatapos ay sinabi, kung gusto mong panatilihin ang iyong kumpanya, dapat mo munang tulungan ako at ang Seafood TV na alisin ang epekto. Kung gayon ano ang gusto mong gawin ko? Mag-apologize ka sa akin at sa Seafood TV, hayaan mong ikalat din ng Donald Studio sa parehong paraan. Utos ni Kenneth Wu. Okay, gagawin ko ito ngayon. Hindi nagatubili si Ken Huang dahil wala na siyang pagpipilian ngayon. Magmadali para hayaan si Donald Kay na magpadala ng mensahe para linawin ang nakaraang bagay, at humingi ng paumanhin sa Seafood TV na may mga larawan at boses, at sabay na gamitin ang lahat ng puwersa para alisin ang masamang epekto. Nang halos matapos na ang mga bagay, tinawagan ni Kenneth Wu si Yasmin Long at hiniling sa kanya na alisin ang lahat ng nakaraang blockade sa Zeshong Group. Sa ganitong paraan, natapos ang lihim na labanan sa pagitan ni Kenneth Wu at Ken Huang, at sa wakas ay natapos sa kumpletong tagumpay ni Kenneth Wu. Sa pakikibakang ito, dumanas ng mabigat na pagkalugi ang Zeshong Group, na may direkta at hindi direktang pagkalugi sa ekonomiya na lumampas sa ilang daang milyon. Maliit ang epekto sa Seafood TV. Pagkatapos alisin ang mga negatibong balita, tumaas ng husto ang traffic dahil sa pagtaas ng exposure. Pagkatapos harapin ang mga bagay na ito, aalis na sana si Kenneth Wu sa studio ni The Way. Bago lumabas, hinarang siya ni Donald Kay, Boss Kenneth, ito ang aking business card. Mangyaring magsalita kung kailangan mo ito sa hinaharap. Mabuti iyan. Inilagay ni Kenneth Wu ang kanyang business card, at pagkatapos ay nagtanong, saan mo kinuha ang mga larawan at negatives namin ng anchor? Narito. Nagmadaling ipinasa ni Donald Kay ang dilaw na sobre ng balat ng baka, na umbok. Pop! Kinuha ni Kenneth Wu ang sobra at tinapik ang ulo ni Donald Kay, at nagbabala, sa susunod na maglakas loob akong maghanap ng paparazzi para mag-sneak ng larawan sa akin at patayin ka. Pagkatapos sabihin ito, mabilis siyang umalis sa opisina. Pagkalabas ni Kenneth Wu sa studio ni The Way, nakatanggap siya ng tawag mula kay Catherine Huang at hiniling sa kanya na pumunta sa Fuyuan Restaurant para kumain. Gusto ko lang pasalamatan si Sister Cat para sa kanyang suporta sa Seafood Carnival, kaya pumayag siyang kumain ng sabay. Pumunta muna sa Waffle Tiancheng para sunduin si Catherine Huang, at pagkatapos ay magkasamang pumunta ang dalawa sa Fuyuan Restaurant.
Nagkataon na nakahanap ng isang lokasyon, nagsimulang mag-order si Catherine Huang, ang ilang mga pagkaing in-order ay ang pinakamataas na uri ng mga pagkain sa restaurant, at hiniling kay Hana Shen na lutuin ito mismo. Pagkatapos mag-order ng pagkain, nagsimulang mag-usap ang dalawa. Bata, nakipaglaro ka ba sa mga female anchors kagabi? Hindi napigilan ni Catherine Huang na tuksohin. Nakita ko lang ang malalabong larawan ni Kenneth Wu at ng mga female anchors na iyon sa internet. Sister Kat, huwag kang magkamali, hindi ako interesado sa mga anchors na iyon. Nagmadaling nagpaliwanag si Kenneth Wu, at ipinaliwanag, may isang tao sa likod ko na sinusubukang ayusin ako. Matagal na akong nasa industriya ng entertainment, at syempre naiintindihan ko na kung talagang interesado ka sa maliliit na anchors na iyon, hindi mo sila mailalabas sa isang patas na paraan. Napakawalang ingat ko at halos nasangkot ko ang seafood. Hindi mo kasalanan. Kung talagang gustong harapin ka ng kabilang partido, gaano man kaingat, hindi mo matatakasan ang kanilang mga kuko. Hindi napigilan ni Catherine Huang na magtanong pagkatapos sabihin ito, saan nga pala, sino ang nasa likod ng itim na kamay? Ken Huang. Siya ba? Siya. Nagulat si Catherine Huang sa una, pagkatapos ay tumanggo ng malinaw, ang isang taong tulad niya ay gagantay. Nahiwalay ka sa kanya dati, at tiyak na gagantay siya ng palihim. Ngunit huwag kang mag-alala, nalutas na ang bagay na ito. Mabuti iyan. Sister Kat, salamat sa pagsuporta sa aming seafood carnival. Nag-order si Kenneth Wu ng isang bote ng red wine, nagbuhos ng 2 baso, at itinulak ang isa sa kanila, Sister Kat, iginagalang kita. Kung gayon, paano mo ako pasasalamatan sa pagkakataong ito? Itinaas ni Catherine Huang ang baso at dahan-daang inalog ang red wine, na may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Paano mo gustong pasalamatan kita? Sa tingin ko. Bago pa man matapos magsalita si Catherine Huang, pinutol siya ni Hana Shen na lumapit. Snap! Hawak ni Hana Shen ang tray at ibinagsak ito sa mesa, na tinitigan si Catherine Huang ng may pag-alit na mga mata, handa na ang iyong mga pagkain, kumain ka. Agad na ginawang lubhang nakakahiya ang kanyang ugali. Ahem. Umubo ng 2 beses si Kenneth Wu at ngumiti at sinabi, Hana, mukhang hindi ka masaya na makita ka na ganito. Okay lang kung masaya ka, kahit anong gawin ko. Palaging nagsasalita si Hana Shen ng may agresibo na parabang nakakuha siya ng pulbere. Mula nang makita si Kenneth Wu at Catherine Huang na pumapasok sa restaurant, nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Kalaunan, nang makita kong nag-uusap at nagtatawa ng dalawa, malapit at malabo, ang kanyang buong kasikatan ay malapit ng sumabog, nagluluto ng lahat ng nakakuyom ng ngipin. Ah! Nasamid si Kenneth Wu sa mga salitang ito at itinuro ang isang posisyon sa gilid at sinabi, nagsikap ka, umupo ka at kumain tayo ng sabay. Humph! Sumanghal si Hana Shen at umupo sa pagitan ng dalawa. Halika, kumain tayo. Ibinaba ni Kenneth Wu ang ilang pagkain sa tray at inilagay ang mga ito sa mesa, pagkatapos ay tinanggal ang takip. Hinawakan niya ang kanyang mga chopstick at kumain ng isang kagat ng pagkain, at agad na huminga ng malamig na hangin. Malambing niyang tinanong, Hana, bakit napakaalat ng niluluto mo ngayon? Karapat-dapat ka. Niyakap ni Hana Shen ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga braso sa kanyang mga braso, na may isang puff na hitsura. Ah! Muling nasamid si Kenneth Wu at hindi nakapagsalita. Hindi pa niya nakitang nagalit si Hana Shen ng higit pa sa ngayon. Medyo hindi maipaliwanag. Puff! Hindi napigilan ni Catherine Huang na tumawa. Nang makita ang kalagayan ni Hana Shen, tinakpan niya ang kanyang bibig at hindi napigil ang tumawa ng palihim. Ginawa pa nitong mas nalito, Kenneth, nagtataka, Sister Kat, anong tinatawanan mo? Wala. Inalis ni Catherine Huang ang isang ngiti, at sinabi ng walang sinuman, bata, hindi mo ba sinabi na gusto mo akong pasalamatan? Oo, paano mo gustong pasalamatan kita? Ibinaba ni Kenneth Wu ang kanyang mga chopstick, at pagkatapos ay tinanong ang paksa kanina. Ang mga pagkain sa mesa ay napakaalat na hindi makakain. Hindi ko alam kung sinadya ito ni Hana Shen. Gusto kong maging boyfriend kita. Direktang ginawa ni Catherine Huang ang gayong kahilingan. Nang sabihin niya ito, hindi niya napigil ang sulyapan si Hana Shen. Kalmado ang reaksyon ni Kenneth Wu. Alam niya na nagbibiro na naman si Sister Kat. Sa kabaligtaran, si Hana Shen sa tabi niya ay hindi gaanong kalmado, at agad na tumayo mula sa kanyang upuan, hindi ako sumasang-ayon. Chef Shen, hiniling ko kay Kenneth Wu na maging boyfriend ko. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tanong ni Catherine Huang. Hindi ko. Sa tingin ko ay hindi kayo bagay.
Namula ang mukha ni Hana Shen, at tumagal ng mahabang panahon bago niya masabi ang gayong pangungusap. Hindi mahalaga kung magkasya ito o hindi. Ako. Kinuyam ni Hana Shen ang kanyang mga ngipin at hindi alam kung paano sisigot. Sa huli, sinabi ni Kenneth Wu, Hana, huwag kang seryosohin, nakikipagbiruan sa akin si Sister Cat. Wu Tian, may gusto talaga akong hilingin sa iyo para sa tulong. Naglagay ng ngiti sa kanyang mukha si Catherine Huang at sinabing mahigpit. Sister Cat, magtanong ka lang kung mayroon kang anumang. Gusto kong samahan mo akong bumalik sa bahay ni Huang sa loob ng ilang araw. Bakit mo ako pinapasamahan pabalik? Dahil bihira akong umuwi at may pakiramdam ng takot para sa pamilya Huang, gusto kong hilingin sa iyo na samahan ako. Napakatapat magsalita ni Catherine Huang. Nang banggitin niya ang pamilya Huang, hindi niya napigil ang sumimangot ng palihim, na nakakaramdam ng medyo nalulumbay ng hindi maipaliwanag. Nang makita ang tingin sa mga mata ni Sister Cat, tumango si Kenneth Wu, okay, walang problema. Tinulungan siya ni Sister Cat ng labis, ngayon na may hinihiling si Sister Cat, hindi niya talaga mahanap ang dahilan para tumanggi. Okay, labas tayo at pumili ng damit. Tinapos ni Catherine Huang ang kanyang mga salita at unang lumabas ng restaurant. Kinailangan ni Kenneth Wu na lumabas, na hindi nakakalimutang magpaalam kay Hana Shen bago lumabas, Hana, pumunta ka muna sa trabaho, makikita-kita sa susunod na araw, Palam. Pagkatapos sabihin ito, nagmadali siyang hinabol ito. Ikaw. Nang tumingin sa likod ng dalawa, galit na tinapakan ni Hana Shen ang kanyang mga paa. Ngayon ay lalong naghihinala ako na si Boss Ken ay may hindi pangkaraniwang relasyon sa babaeng singer na nagngangalang Catherine Huang. Hindi ko alam kung bakit ako galit na galit, ngunit nakakaramdam ako ng hindi komportable kapag nakikita ang dalawang tao na napakalapit at malapit. Wala na siyang masyadong iniisip tungkol sa pagpunta sa trabaho ngayon, at nang makitang papalayo ang dalawa, galit siyang sumunod. Pumunta si Kenneth Wu at Catherine Huang sa isang mall na hindi kalayuan at nagsimulang pumili ng mga damit. Kinuha ni Catherine Huang ang damit sa hanger at inilagay ito sa katawan ni Kenneth Wu para sa ilang kilos. Nang makaramdam siya ng hindi nasisiyahan, ibinato niya ito sa counter at nagpatuloy sa pagpili. Pagkatapos pumili ng mahabang panahon, hindi siya nakahanap ng mga angkop na damit, ngunit patuloy pa rin siyang pumipili ng may pasensya. Sa totoo lang, napakatyaga ko sa pagbili ng mga damit para sa kanyang sarili, ngunit hindi ko naisip na ang pagbili ng mga damit para kay Kenneth Wu ay magiging napakaalaga. Nang maingat na pumipili ng mga damit ang dalawa, nakita nilang naglalakad si Hana Shen papunta sa tindahan ng damit na may galit sa kanyang mukha. Hana, hindi ka ba pumunta sa trabaho? Bakit ka pumunta rito? Medyo nagulat si Kenneth Wu nang makita si Hana Shen na lumalabas sa tindahan ng damit. Galit na sumimangot si Hana Shen, bakit hindi ako makakapunta, sa tingin mo ba ay nakakasagabal ako sa iyo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nang makitang galit na galit si Hana Shen, hindi alam ni Kenneth Wu kung paano ito haharapin, dahil narito na, magsama-sama tayo. Pumunta ka sa tindahan na iyon. Sabi ni Hana Shen nang hindi sinasadya, hinihila si Kenneth Wu papunta sa kabaligtaran na tindahan ng damit. Nang makitang hinihila ni Hana Shen ang kanyang babae kay Kenneth Wu, lihim na nabalisa si Catherine Huang, na para bang kinuha ang kanyang minamahal na bagay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumunod siya. Pagpasok sa specialty store, parehong nagsimulang tulungan nina Hana Shen at Catherine Huang si Kenneth Wu na pumili ng mga damit. Ayon sa kani-kanilang pananaw, mabilis nilang pinili ang kanilang mga paboritong regalo. Maganda ang set na ito, halika at subukan mo agad. Kinawian ni Hana Shen si Kenneth Wu gamit ang mga damit. Katatapos pa lamang maglakad ni Kenneth Wu ng 2 hakbang bago hinarang ni Catherine Huang, at ipinasa ang damit sa kanyang kamay, masyadong makaluma ang kanyang damit, subukan mo ang pinili ko. Masyadong mahal ang iyong set, hindi angkop para kay Wu Tian. Agad na sumagot si Hana Shen, at ipinasa ang set sa kanyang kamay, ang aking set ang pinakaangkop. Angkop man o hindi, malalaman ko pagkatapos subukan ito. Hindi nagpakita ng kahinaan si Catherine Huang, at ipinasa ang damit sa kanyang kamay. Nag-away ang pangalawang anak na babae tungkol sa pagpili ng mga damit para kay Wu Chanchuan. Napakatigas ng dalawa sa sandaling ito at maaaring mag-away anumang oras. Sino ang makapag-iisip na si Hana Shen, ang karaniwang banayad at mapagbigay na beauty chef, ay sabik na pumili ng mga damit para kay Kenneth Wu. Ang mas hindi inaasahan ay ang magandang singer na palaging nasa itaas ay nagseselo sa isang maliit na babae. Maganda ang mga pagpipilian na pinili mo, at gusto ko silang lahat.
Nang makita na malapit ng mag-away ang dalawang babae, nagmadaling kinuha ni Kenneth Wu ang mga damit mula sa dalawa, o bilhin mo ang parehong set. Kalimutan mo na, sa tingin ko ay hindi maganda ang dalawang set na ito. Pagkatapos sabihin ito ni Catherine Huang, tumalikod siya at umalis sa tindahan ng damit. Hindi nagsalita si Hana Shen, ngunit sinampal si Kenneth Wu gamit ang kanyang braso, at galit na sumunod palabas ng tindahan ng damit. Fuck! Malapit nang mabaliw si Kenneth Wu sa dalawang babaeng ito. Lihim siyang nagmura at ibinagsak ang kanyang mga damit at hinabol sila. Pagkalabas pa lamang niya sa tindahan ng damit, mahigpit siyang hinawakan sa kanyang braso ni Hana Shen, sabihin mo, gusto mo ba ang babaeng iyon? Huwag kang magkamali, magkaibigan lang kami ni Sister Cat. Paliwanag ni Kenneth Wu na may pangit na ekspresyon. Medyo kakaiba ang pag-uugali ng babae ngayong gabi, mahirap maintindihan. Tila hindi naniniwala si Hana Shen, at patuloy siyang pinilit na magtanong, talaga bang magkaibigan lang kayo sa kanya? Oo. Kung gayon bakit malabo ka sa kanya? Masyado kang nag-iisip. Hindi ako masyadong nag-iisip, tiyak na sinusubukan kang akitin ng vixen, kailangan mong lumayo sa kanya. Galit na nagbabala si Hana Shen. Isa siyang singer, paano niya ako maaakit? Anyway, tama ka na makinig sa akin. Huwag kang masyadong lumapit sa kanya. Ibaling ni Hana Shen ang kanyang ulo at tinitigan si Catherine Huang. Ganap na niyang itinuring ang babaeng ito bilang isang kaaway ngayon. Okay, makikinig ako sa iyo. Ayaw nang masangkot si Kenneth Wu sa ganitong paraan, kaya kinailangan niyang sabihin ng casual. Pagkasabi pa lamang ng boses, narinig kong bumulala si Catherine Huang. Paglingon para makita siyang nakaluhod sa lupa, nakakapit ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bukong-bukong, mukhang hindi siya masaya. Sister Cat. Pupunta na sana si Kenneth Wu para magtanong tungkol sa sitwasyon, ngunit mahigpit na niyakap ni Hana Shen ang kanyang mga braso at pinigilan siya, huwag kang pumunta doon. Nagpanggap ang babae para ipakita ito sa iyo. Mukhang hindi nagpapanggap si Sister Cat, titingnan ko. Hindi na kayang pangasiwaan ni Kenneth Wu yun, itinulak si Hana Shen at mabilis na tumakbo, nag-aalala kay Catherine Huang, Sister Cat, anong nangyari sa iyo? Okay ka lang ba? Sumikip ang aking bukong-bukong, medyo masakit. Kinagat ng mahigpit ni Catherine Huang ang kanyang ibabang labi at sumagot sa isang banayad na tono na hindi pa niya nagkaroon dati. Umupo ka agad, tutulungan kitang makita. Tinulungan ni Kenneth Wu si Catherine Huang na umupo sa isang upuan sa kalye, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang bukong-bukong at pinindot ito ng clockwise, na may napakabanayad na mga galaw. Nang makita ang eksenang ito sa mga mata ni Hana Shen, galit na galit siya na malapit na siyang sumabog. Wu Tian, isa kang scumbag. Galit na nagmura si Hana Shen, na pinipilipit ang kanyang baywang at tumakbo sa kabilang kalye. Hana. Nang makitang galit na galit si Hana Shen, nabalisa si Kenneth Wu at bumangon para habulin siya. Unti-unting bumagal si Hana Shen, naghihintay kay Kenneth Wu na habulin siya para suyuan siya. Gustong-gusto ng sinumang babae na suyuan at sirain ng mga lalaki, at hindi siya iba. Hanggat pupunta si Wu Tian para suyuan siya, tiyak na hindi siya magagalit. Ngunit pagkatapos maghintay ng ilang sandali, biglang huminto si Kenneth Wu at sinabi sa kanya, nasaktan si Sister Cat, kailangan ko siyang alagaan, bumalik ka muna. Scumbag, scumbag, scumbag. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Hana Shen, sinermonan ang tatlong scumbag at galit na tumakbo pabalik sa restaurant. Og! Lihim na bumantong hininga si Kenneth Wu, bumalik kay Catherine Huang, hinawakan ang kanyang bukong-bukong at patuloy na piniga ito ng clockwise, at nag-alala, Sister Cat, kamusta ka na? Puff! Hindi sumagot si Catherine Huang, ngumisi lamang habang tinatakpan ang kanyang bibig. Lumabas na may ngiti kapag nasugatan ka, pero na, dadalhin kita sa ospital. Ay nalalaya ni Kenneth Wu ang braso ni Catherine Huang, handa na siyang dalhin sa ospital. Bobo, tinutokso ka ni Sister. Itinulak ni Catherine Huang si Kenneth Wu mula sa lupa at sinabi ng may ngiti, sa totoo lang, hindi naman sumakit ang aking paa. Nang makitang malapit at malabo sina Kenneth Wu at Hana Shen kanina, nakaramdam siya ng pananaghoy sa kanyang puso at sadyang nagpanggap na may binti, at gustong gambolain ang dalawa sa ganitong paraan. Ngunit hindi ko akalain na magiging napakagaling si Kenneth Wu, madali siyang naloko. Sister Cat, ikaw. Medyo pangit ang hitsura ni Kenneth Wu nang marinig na niloloko. Nang makita ang masakit na hitsura ni Sister Cat kanina, huwag banggitin kung gaano siya nag-alala, ngunit sa huli ay niloloko siya ng babaeng ito nang sinasadya. Galit ka ba? Nang magalit si Kenneth Wu, alam ni Catherine Huang na medyo sobra na siya, at nagmadaling inalis ang kanyang ngiti.
Walang anuman, ayos lang si Sister Cat. Ngumiti si Kenneth Wu, na nararamdaman na hindi na kailangang alalahanin ang bagay na ito. Madalas na gustong makipagbiruan sa kanya si Sister Cat, at matagal na siyang nasanay dito. Ang makita kung paano ka nag-aalala sa akin ay nagpapidama sa akin ng labis. Hinaplos ni Catherine Huang ang kanyang mga tainga at pinaalalahanan siya, maaari mo nang habulin si Hana Shen ngayon. Tama. Gustong pumunta ni Kenneth Wu sa restaurant para aliwin si Hana Shen, at pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang huminto, kalimutan mo na, ayaw ko pa ring pumunta sa restaurant. Bakit hindi? Kapag nakita ako ng mga staff, akala ko inapi ko si Hana Shen. Kinamot ni Kenneth Wu ang kanyang ulo na may bahagyang nakakahiyang ngiti sa kanyang mukha. Off! Naaliw si Catherine Huang sa mga salitang ito, at tumagal ng mahabang panahon bago niya inalis ang kanyang ngiti at sinabi ng may damdamin, talagang maganda ang iyong anak, at ang mga magagandang babae sa paligid mo ay parang mga ulap. Nang sabihin niya ito, nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan sa kanyang puso. Nakikipagbiruan sa akin si Sister Cat. Ngumiti ng mapait si Kenneth Wu at umiling, na nararamdaman na nagbibiro na naman si Catherine Huang. Paano ako makikipagbiruan sa iyo, iniisip ni Sister. Kalimutan mo na. Tumigil sa pagsasalita si Catherine Huang, at nagkusa na baguhin ang paksa, hindi mo na kailangang bilhin ang damit. Hihilingan ko sa isang tao na mag-order ng isang set at ipadala ito sa iyo balang araw. Salamat Sister Cat. Dapat ako ang nagpapasalamat sa iyo. Handa kang samahan ako pabalik sa bahay ni Huang. Napakahalaga nito sa akin. Sa pagsasalita tungkol sa bahay ni Huang, muling nagpakita ng kaunting kalungkutan ang mukha ni Catherine Huang. Tinulungan ako ni Sister Cat ng labis, maliit na pabor lang ito. Kung gayon, maaari mo akong bigyan ng isa pang pabor. Anong abala? Paano kung painitin mo ang kama para sa aking kapatid ngayong gabi? Ipinagpag ni Catherine Huang ang kanyang mahabang buhok, na nakikipaglandian sa mapagmahal na damdamin. Alam ni Kenneth Wu na biro ito, kaya naglakas loob siyang sumagot, wow, may hotel sa tapat. Makakasama ko si Sister Cat buong gabi ngayong gabi. Umalis ka, mag-isip ka ng maganda. Namula ang mukha ni Catherine Huang, ngunit medyo nahihiya siya. Tila nagiging mas matapang at matapang ang brat sa harap niya. Nang makita ang pagkamahiyain ni Sister Cat, medyo mas naging matapang si Kenneth Wu, at basta na lang pinindot ang kanyang katawan, Sister Cat, hindi mo ba ako pinapainit ng iyong kama ngayong gabi? Nagbibiro lang, sineseryoso mo. Kaakit-akit na ipinilig ni Catherine Huang ang kanyang mga mata, na pula ang kanyang mga pisngi. Hanggat nangangailangan si Sister Cat, sasamahan kita anumang oras. Umalis ka, hindi naman ganoon kasama si Sister. Kinamot ni Catherine Huang ang kanyang mga braso at aktibong binago ang paksa, gabi na, maaari mo na akong ihatid pa uwi. Sige, ihatid kita pa uwi. Pagkatapos sumagot ni Kenneth Wu, tinawagan niya si Tio Danny para magmaneho. Ipinadala si Sister Cat sa Wafu Tiancheng. Pagkababa ng bus, ngumiti si Catherine Huang at nagtanong, Kenneth, gusto mo bang umupo sa silid ng iyong kapatid? Gabi na, sa ibang araw na lang. Sige, bumalik ka ng dahan-dahan at makipag-appointment sa ibang araw. Kumaway si Catherine Huang at tumalikod at naglakad papunta sa tirahan. Nang makitang nawala ang likod ni Sister Cat sa kanyang paningin, ibinaling ni Kenneth Wu ang kanyang ulo at inutusan si Tio Danny Liu, Tio Danny, umuwi na tayo. Magandang le. Pinalayo ni Danny Liu ang kotse mula rito, hindi napigil ang tumawa ng palihim, Kenneth, ang dalawang babaeng ito ay interesado sa iyo. Ano ang punto? Hindi mo ba masabi, gusto ka nilang lahat? Hindi. Kinamot ni Kenneth Wu ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, na sinasabi na gusto ni Hana Shen ang sinabi niya, ngunit paano siya magugustuhan ni Sister Cat? Magaling ka sa lahat ng bagay, ngunit masyadong mababa ang iyong emosyonal na katalinuhan. Umiling si Danny Liu na may mapait na ngiti, at sinabi sa isang tiyak na tono, mula sa aking 40 taong karanasan, nagseselos para sa iyo ang dalawang babaeng iyon, at mahal nila ito sa kanilang mga puso. Ikaw. Talaga. Tila nagising si Kenneth Wu sa mga salitang ito. Pagkatapos pag-isipang mabuti, talagang nagseselos ang dalawang babae, lihim silang nagpapaligsahan at lihim na nakikipagkompetensya para sa pabor sa isa't isa, at walang gustong umatras. Kung gayon, sinong babae ang gusto mo? Ako. Matagal na nagpigil si Kenneth Wu bago niya sinabi, maganda sina Hana at Sister Cat, bawat isa ay may sariling kabutihan. Ahem. Umubo ng tuyo si Danny Liu at sinabi ng may pangungutya, Kenneth, gusto mo bang pumatay ng 2 ibon sa isang bato? Hindi ko pa ito naiisip.
Kinamot ni Kenneth Wu ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay, na nakakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Noong nakaraan, nag-aalala siya na hindi makahanap ng kasintahan, ngunit ngayon ay kabaligtaran na. Nagkakaproblema rin siya sa bilang ng mga babae sa paligid niya. Isa kang taong humahawak ng mahahalagang bagay. Naniniwala ako na hindi mahirap para sa iyo ang mga emosyonal na bagay. Pagkatapos sabihin ito ni Danny Liu, nagmaneho siya hanggang sa kanyang tirahan. Tumingin si Kenneth Wu sa labas ng bintana nang hindi nagsasalita. Ang ibang mga bagay ay maaaring hindi mahirap para sa kanya, ang mga emosyonal na bagay ay talagang nagpapahirap sa kanya, at kung minsan ay hindi ko talaga alam kung paano pumili. Kalimutan mo na, ang ganitong uri ng bagay ay maaari lamang gawin ng paisa-isa. Pagka-uwi ko, pumasok ako sa study at nagsimulang magbasa at mag-aral ng seryoso. Doon ko lamang makakalimutan ang aking mga alalahanin. Kinabukasan, gustong pumunta sa paaralan si Kenneth Wu pagkatapos bumangon, ngunit nakatanggap ng tawag mula kay Murray Lee sa daan. Alam na ito ay tungkol sa mobile phone operating system, hiniling niya sa mayaman na tiyuhin na bumalik at nagmadaling pumunta sa Chanmo Technology. Sa kumpanya, nagdaraos si Murray Lee ng isang ad hoc na pulong para sa mga empleyado upang ipagdiwang ang tagumpay sa yugto ng mobile phone system at purihin ang lahat. Nang makitang sumugod si Kenneth Wu, inanunsyo ni Murray Lee ang pagtatapos ng pulong at mabilis siyang binati, "Boss Kenneth, masasabi ko sa iyo ang magandang balita na ang bagong system ay karaniwang nakumpleto." Napakabilis. Natuwa rin si Kenneth Wu nang marinig ang balita. Hindi naman mabilis. Bago ka sumali sa kumpanya, kalahating taon na naming ginagawa ang bagong system, ngunit hindi kami gaanong umunlad dahil sa mga hadlang sa pagpopondo. Kapag nagsasalita si Murray Lee, palaging nakangiti ang sulok ng kanyang bibig. Ang pagbuo ng isang mobile phone operating system ay ang kanyang pinakamalaking pangarap sa kanyang buhay, at anumang tagumpay ay maaaring magpasaya sa kanya. Hindi masama. Tinapik ni Kenneth Wu si Murray Lee sa balikat at pinuri, "Maaari kang gumawa ng isang mobile phone system." Hindi, ang pinakamalaking kredito ay si Mr. Kenneth. Kung hindi mo kami tinulungan na gumawa ng 2 laro at kumita ng labis na pera, wala kaming pondo para mamuhunan sa bagong system. Tila perpekto ang kooperasyon sa pagitan namin. Namumuhunan ako sa pananaliksik at pagpapaunlad para kumita para sa kumpanya. Pinangunahan mo ang lahat na bumuo ng isang system batay sa teknikal na akumulasyon. Oo. Tumango si Murray Lee bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay sinabi, "Pumunta ka, dadalhin kita para makita ang demonstrasyon ng bagong system." Pagkatapos sabihin ito, nanguna siya sa paglalakad papunta sa multifunctional conference room. Sumunod si Kenneth Wu sa kanya, sinamahan siya ni Charles Yuan at iba pa. Nang makarating siya sa conference room, hindi na nakapaghintay si Murray Lee na buksan ang pop projection sa puting screen para ipaliwanag ang arkitektura ng bagong system. Nagsalita si Murray Lee nang may mataas na sigasig at malaking kumpiyansa sa bagong system. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang pagsusumikap sa loob ng higit sa kalahating taon. Nakikinig si Kenneth Wu nang may malaking kasiyahan. Hindi niya naiintindihan ang maraming propesyonal na kaalaman. Pagkatapos makinig sa demonstrasyon at pagsasalaysay na ito, naramdaman din niya na napakaganda ng bagong system. Papa. Pagkatapos tapusin ni Murray Lee ang kanyang presentasyon, hindi napigilan ni Kenneth Wu na itaas ang kanyang mga kamay para pumalakpak, at pumalakpak ang ilang iba pang tao. Nang marinig ang palakpakan, lihim na huminga si Murray Lee at nagtanong, "Boss Kenneth, ano sa tingin mo?" "Mula sa aking personal na pananaw, napakaganda ng bagong system. Kung ako ay isang user, gusto kong subukan ito." Ibinigay ni Kenneth Wu ang gayong napakaangkop na sagot. "Salamat, Boss Kenneth, sa kanyang pagkilala at pagpapatibay sa bagong system. Mayroon pa ring ilang detalyadong issue. Hinihiling ko sa team na harapin ito. Mabuti iyan. Ang pinakamahirap na bahagi ng system ay ang ecological establishment. Ngayon ay handa na ang system. Mayroon lamang 100 karaniwang ginagamit na software. Tatagal ng mahabang panahon upang magtatag ng isang perpektong ecosystem, at patuloy itong susunog ng pera." Sinabi ni Murray Lee ang kasalukuyang sitwasyon dilema. Para sa pera, maaari tayong makakuha ng pautang mula sa bangko. Sa kasalukuyang laki ng kumpanya, hindi kami makahihiram ng marami mula sa bangko, kaya kailangan pa rin naming hiramin ang proyektong ito para sa pagpopondo. Ang mobile phone system ay masyadong mapagkumpetensya, ang profit cycle ay medyo mahaba, at ang pera ay seryosong nasusunog. Natatakot ako na napakahirap hiramin ang proyektong ito para makalakom ng pondo.
Hindi napigilan ni Kenneth Wu na magbuhos ng malamig na tubig. Mula sa simula pa lamang, alam niya na ang pagbuo ng isang bagong mobile phone system ay kasing hirap ng kaya nito, at mas maraming pera ang sinusunog nito kaysa sa mga laro. Ang mga laro ay maaaring mag-withdraw ng mga pondo sa loob ng maikling panahon, habang ang mga mobile phone system ay iba. Mahirap makita ang mga benepisyo sa maikling panahon. Dahil sa labis na pamumuhunan at napakataas na panganib, maraming malalaking kumpanya ang nag-aatubili na kunin ang panganib na gumawa ng mga mobile phone system. Ngunit naisip din ni Kenneth Wu na kung nag-aalala siya tungkol sa pagkabigo, titigil siya sa larangang ito, at hindi kailanman posible na masira ang monopolyo ng dayuhang teknolohiya. Og. Bumantong hininga si Murray Lee, at sinabi ng may kaunting pagkabigo, talagang mahirap hiramin ang proyektong ito para makalakom ng pondo. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong matatapang na boss na tulad mo sa Luzhou. Huwag kang mag-alala, iisipin ko kung paano makalakom ng pondo. Ang iyong pangunahing gawain ay gawing maayos ang system. Tinapik ni Kenneth Wu si Murray Lee sa balikat, na nakangiti at umaaliw. Ngunit, sige. Hindi binigyan ni Kenneth Wu si Murray Lee ng pagkakataong magsalita, at sinabi, ibigay mo sa akin ang path at detalyadong impormasyon ng proyektong ito. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para makalakom ng pera. Sige, maghahanda na ako. Pagkatapos sumagot ni Murray Lee, nagmadali niyang hiniling sa sekretarya na ihanda ang mga materyales. Hindi nagtagal, inilagay niya ang inihandang impormasyon sa mga kamay ni Kenneth Wu at nagpasalamat, Boss Kenneth, salamat sa iyong suporta. Ito ang ating karaniwang dahilan. Ngumuso si Kenneth Wu, kinuha ang impormasyon at tumalikod. Matapos makuha ang proyekto, ang unang naisip ni Kenneth Wu ay ang kapangyarihan ng pamilya. Kung mamumuhunan ng pamilya Wu sa bagong system, tiyak na makakakuha ito ng 2 beses na resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ngunit mabilis niyang tinanggal ang ideyang ito. Ang pagpopondo ng proyekto ay katumbas ng pagpapahintulot sa pamilya na mamuhunan ng pera sa kanyang kumpanya, na malinaw na sumasalungat sa mga kagustuhan ng kanyang lolo. Okay lang na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya para lutisin ang ibang mga problema. Kung hahayaan mong mamuhunan ang pamilya ng direkta, ito ay katumbas ng pandaraya. Para hindi hamakin ng lolo, ngayon ay makapag-iisip na lamang ako ng ibang mga paraan para makalakom ng pera, at hindi kailanman gagamitin ng pamilya para manloko. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kinuha ni Kenneth Wu ang kanyang cellphone at tinawagan si Tio Jeff Liu. Mahigit 10 taon na sa komunidad ng negosyo ng Luzhou si Tio Jeff Liu at nakilala ang maraming leader ng negosyo. Marahil ay makakahanap siya ng angkop na channel ng pagpopondo. Tio Jeff Liu, ano ang pinagkakaabalahan mo nitong mga araw na ito? Tanong ni Kenneth Wu na may ngiti sa telepono pagkatapos niyang makasakay sa telepono. Abala ako sa pagbuo ng Emerald Garden. Sa kabilang dulo ng telepono, tumigil si Tio Jeff Liu at sinabi, ginagiba ang Fengguang Village. Plano kong muling planuhin ang Fengguang Village at ang Emerald Garden, kung hindi, malulugi tayo. Kasalanan ko ang lahat. Nalugi si Tio Jeff Liu. Nang banggitin niya ang lupa, nakaramdam ng kaunting pagkakasala si Kenneth Wu sa kanyang puso. Ang Fengguang Village ay isang proyekto ng Village in City, na binuo kasabay ng Jade Garden. Kung hindi para kay Wang Dan na piliting dagdagan ang bayad sa demolisyon para sa mga taga-nayon sa Fengguang Village, at upang babaan ang mga presyo ng pabahay ng mga bagong tayong bahay sa Urban Village, hindi malulugi ang proyekto. Kaya pa rin itong bayaran ni Tio Chen. Walang balak si Tio Jeff Liu na sisihin si Kenneth Wu, at nagkusa na baguhin ang paksa. Kenneth, may hinahanap ka bang isang bagay kay Tio? Uy, gusto ko talagang humingi ng tulong kay Tio Jeff Liu. Hindi tayo kailangang maging magalang, mangyaring sabihin mo sa akin kung mayroon kang anumang. Iyon na nga. Kamakailan ay naglunsad ang aming kumpanya ng isang bagong proyekto at gustong maghanap ng isang malaking boss para makalakom ng pera. Sinabi ni Kenneth Wu sa mobile phone ng napaka-euphemistically. Marami akong kilalang malalaking lalaki, kaya magkaroon tayo ng kainan mamaya. Pumunta ka sa Fengguang Village at maghintay sa akin. Sabay tayong pupunta kapag tapos na tayo. Okay, pupunta ako agad. Hindi nagatubili si Kenneth Wu, kaya ibinaba niya ang telepono at hinayaan si Tio Fu na magmaneho at nagmadaling pumunta sa Fengguang Village. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para tingnan ang aking lumang bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, ganap na mababago ang bahay pagkatapos ng demolisyon. Natatakot ako na wala na akong pagkakataong makita ito sa hinaharap. Ang Fengguang Village ay isang liblib na lungsod, medyo liblib.
Tumagal ng higit sa 50 minuto para makarating doon sa pamamagitan ng kotse. Ang kasalukuyang tanawin ng Pengwang Village ay matagal ng ganap na naiiba. Mayroong mga digging machine sa lahat ng dako, at may alikabok sa lahat ng dako. Nang sumugod si Kenneth Wu sa kanyang lumang bahay, natuklasan niya na giniba na ng excavator dito, na nag-iwan lamang ng isang tumpok ng dumi. Nang makita ang lugar kung saan siya nakatira noong bata pa siya, sumakit ang kanyang ilong at nakaramdam siya ng kaunting hindi komportable nang hindi maipaliwanag. Nakatingin sa tumpok na ito ng kaparangan, nagmadali siya sa opisina ng demolisyon at nalaman mula sa direktor na si Tio Jeff Liu ay pumunta sa gusali ng JNN sa tapat. Muling tumakbo si Kenneth Wu sa gusali ng JNN at nakita si Tio Jeff Liu sa bubong. Tumingin-tingin siya gamit ang isang teleskopyo, at may ilang survey engineer sa likod niya. Tio Jeff Liu, abala ako. Mabilis na lumapit si Kenneth Wu at tumayo sa tabi ni Tio Jeff Liu. Kenneth, dumating ka sa tamang oras. Ibinigay ni Tio Jeff Liu ang teleskopyo sa kanyang kamay kay Kenneth Wu, at sinabi ng may ngiti, tingnan mo ang aming 2 lote. Gusto kong muling planuhin at baguhin ang mga guhit ng disenyo at isumite muli ang mga ito. Tingnan natin. Kinuha ni Kenneth Wu ang teleskopyo at tumayo sa posisyong ito para tingnan ang lahat ng nasa ibaba. Sa harap niya ay ang village sa lungsod kung saan siya nakatira dati ang village sa lungsod, at sa kanan ay ang bagong bukas na Emerald Garden. Tingnan mo ang panig na iyon. Itinuro ni Tio Jeff Liu sa likurang kanan at ipinakilala, iyon ay isang malaking shopping plaza, at mayroon ding Xiaoshu Already Hospital na itinatayo sa tabi nito. Pagkatapos makumplito, magkakaroon ito ng epekto sa aming real estate. Paano plano ni Tio Jeff Liu na muling planuhin? Plano kong ayusin ang Emerald Garden Real Estate at Pengwang Village ng patayo para bumuo ng isang pangunahing katawan kasama ang More City, ang ospital at Xiaoshu. Mayabang na sinabi ni Tio Jeff Liu. Nag-iisip siya ng husto sa loob ng mahabang panahon bago siya nakabuo ng gayong plano. Sa ganitong paraan, ang antas ng real estate ay maaaring mapabuti ng malaki. Hindi. Umiling si Kenneth Wu at sumagot, sa ganitong paraan, mas masahol pa ang pag-iilaw ng real estate, lubhang nababawasan ang mga visual effect, at makabuluhang nababawasan ang floor area ratio. Ngunit sa tingin ko pa rin. Tio Jeff Liu, ano ang latian sa harap ng Emerald Garden? Hindi napigilan ni Kenneth Wu na makisawsaw bago matapos si Tio Jeff Liu. Ito ay isang inabandunang latian, na nabuo dahil sa mga makasaysayang dahilan, ngunit ang piraso ng lupa na iyon ay puro malambot na putik, na may mga bukal sa ilalim nito, at malinaw na ipinagbawal ng lungsod ang pagbuo ng real estate dito. Kung gayon, maaari ba natin itong bilhin? Ha! Nagulat si Tio Jeff Liu sa isang sandali, na para bang nagulat sa mga salitang ito, bakit ka bibili ng isang piraso ng basurang lupa? Kung may dagdag na parke malapit sa aming ari-arian, ano ang magiging epekto? Kung gayon ang halaga ng aming real estate. Hindi natapos magsalita si Tio Jeff Liu, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, ibig mong sabihin na gawing parke ang inabandunang latian. Tama. Tumango si Kenneth Wu at itinuro ang swampland at sinabi, bilhin natin ang swampland at ang mga tigang na burol sa tapat, magtayo ng isang super high-rise building sa kanang bahagi ng tigang na burol, na bumubuo ng isang landmark sa malayong lungsod, at magtayo ng isang bilya sa tigang na burol sa kaliwa. Kamusta naman? Okay, napakaganda. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Tio Jeff Liu na pumalakpak, at sinuri, ang pagbuo ng real estate at mga bilya sa paligid ng mga parke ay maaaring mapabuti ang real estate ng ilang antas. Hindi, ibig kong sabihin na paunlarin ito sa isang bagong sentro sa malayong lungsod. Itinuro ni Kenneth Wu ang ilang sira-sirang pabrika sa malayo, bilhin ang mga pabrika, at kapag may pera na tayo, gagawin natin silang isang katangiang komersyal na kalye. Komersyal, tirahan at pagsasama ng entertainment. Magaling, hindi ganoon kalaki ang iyong ambisyon. Inilabas ni Tio Jeff Liu ang kanyang hinlalaki at malakas na pinuri. Sa ganitong uri ng ambisyon at pananaw, kahit na siya ay hindi maiwasang lihim na bumulalas. Hindi inaasahan, gagamitin ng batang ito ang isang piraso ng inabandunang latian para magtayo ng isang parke para itaboy ang real estate, at hindi niya inaasahan na bibilhin ng batang ito ang pabrika para sa komersyal na pagpapaunlad. Kapag naitayo ang parke, dapat itong makaakit ng mas maraming developer para magtayo ng real estate. Pagkatapos maging mature ang pagpapaunlad ng lugar, ang gusali ng pabrika ang magiging pangunahing lugar, at magiging perpekto ang pagpapaunlad ng katangiang komersyal na kalye.
Gumamit ng mga parke para itaboy ang pagpapaunlad ng komersyal na pabahay, at pagkatapos mang-alap ng sapat na tao, bumuo ng komersyo sa pangunahing residential area. Tila nakita ni Tio Jeff Leo ang kapanganakan ng isang bagong lungsod sa malayong lungsod. Nagbibigay lang ako ng mungkahi. Kailangan mong gawin ang partikular na operasyon, Tio Jeff Leo. Nagpakumbaba rin si Kenneth Wu tungkol sa kanyang kapritsyo. Ayon sa ideyang ito, hanggat maayos ang operasyon, maging ito ay isang komersyal na pabahay o isang komersyal na pagpapaunlad, maraming pera ang kikitain. Ang kagyat na gawain ngayon ay ang bilhin ang mga lote na ito. Ang mga kaparangan at bulubunduking lupa na ito ay walang halaga. Hindi magastos ang pagbili ng mga lote na ito. Gagawin ko ito ngayon. Ginawa ni Tio Jeff Leo ang kanyang sinabi at inayos ang kanyang mga tauhan na maghiwalay. Para hindi makuha ang atensyon ng labas, hiniling niya sa kanya na magtayo ng dalawang kumpanya, isang kumpanya ang responsable sa pagbili ng mga latian at tigang na bundok, at isa pang kumpanya ang itinatag para bilhin ang mga pabrikang iyon. Ang parehong mga latian at tigang na burol ay inabando ng mga lote, at kung bibilhin mo ang mga ito ngayon, hindi sila nagkakahalaga ng anumang halaga. Ngunit ang mga pabrikang iyon ay nagkakahalaga ng maraming pera, at kung lahat sila ay bibilhin, mas mahal sila kaysa sa lote ng Jade Garden. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Liu Group, ang pabrika ay maaari lamang bilhin gamit ang isang pautang na isang malaking bagay sa liblib na lungsod. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.